So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayong 2025. Etong isang napaka-sulit ngayon na iPhone today, ang iPhone 11. Maganda pa kaya to for gaming or pwede pa kaya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, si iPhone 11 ay powered ng Apple A13 Bionic chip na merong 6.1 inches liquid retina IPS LCD display at 4 games ang ating test tulad na lang ng ML, COD, Honor of Kings at Firelight 84. So, si COD, 2 games ang lalaruin natin dito, Battle Royale and Multiplayer. So, first na lalaruin natin is ML at ito ang ating settings. So, available siya sa mga matataas na settings. Yun yung maganda dito sa iPhone 11 since itong Apple A13 ay same din ang chipset sa iPhone 11 Pro and 11 Pro Max. Kumbaga lahat ng 11 series ay pareho lang naman po ng chipset yan. Kaya yan, malakas pa rin ang Apple A13. Kung makikita nyo, available siya sa Ultra, Refresh Rate and Graphics, HD mode naka-on, and naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, maganda naman ang performance dyan ni iPhone 11 hanggang ngayong 2025. So biruin nyo, 6 years na tong device na to, optimize pa rin yung chipset niya sa ML, available pa sa mga matataas sa settings, and so far, ang ganda pa rin ng performance ng ML dito sa iPhone 11. So makakalaro kayo ng mabuti dito sa device na to. So next is Honor of Kings. Settings natin, FPS High, Resolution Ultra. So yan, pagdating sa Honor of Kings, okay rin ang performance yan ni iPhone 11. Meron tayong konting frame drop na experience, pero very minor lang naman yon. Pero yon, maganda naman ang performance niya sa mataas sa settings dito sa Honor of Kings. May enjoy nyo rin ang maglaro dito sa device na to. Next naman is Firelight 84. So sa settings natin, wait lang. General ata yun eh. Saan ba yun? Game. Ayun, quality. Try natin sa extreme ha. So magda-download ng additional ano. So yung mga tayo na-eliminate sa Firelight 84, pero so far okay naman yung movement natin dito. Playable siya sa mataas sa settings. Maganda rin yung nakaset siya sa mataas sa settings. So very detailed yung graphics niya and all. At sa movement, okay na okay.
No, meron tayong mga konting mga frame drop lang na very minor, pero after nun is nakalaro naman na tayo na mabuti ng Farlight 84 dito. So nakakagulat, 6 years na to, kayang-kaya niya yung Farlight 84 sa mataas sa settings. Even na may kalaban tayo, maganda yung kanyang mabibigay na performance. So next naman is COD. Set natin settings yan, available siya sa matataas sa settings, graphics very high at frame rate max. So both yan ang settings sa atin sa Battle Royale and multiplayer. So pagdating sa COD Battle Royale, okay din ang performance niya ni iPhone 11. Ngayon 2025, ang ganda pa rin ng performance niya, even the movement is smooth pa rin. Ayan no. So makakalaro kayo na mabuti ng COD Battle Royale dito sa smartphone na to nang mataas pa yung settings. So pagdating sa COD multiplayer, okay naman ang performance din. Sobrang ganda ng movement niya dito sa iPhone 11 ngayong 2025. So still, matic, maganda pa rin go-to to pang COD, itong device na to. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa iPhone 11 ngayon 2025. So hanggang ngayon mga ka-J-Vlog is sobrang ganda pa rin gamitin nito for gaming. So ganyan pa rin kalakas ang Apple A13 Bionic chip. 6 years na yung device na to or yung chipset, still the performance ay nandun pa rin, yung flagship performance ay nandun pa rin. Kaya pa rin makipagsabayan ng chipset nito sa mga ibang bagong labas sa 5G mid-range smartphone. Even though 4G siya, pero the performance ng kanyang chipset is outstanding pa rin. Ang kalaban nyo lang of course sa iPhone 11 is yung kanyang battery capacity. So, nasa 3,000 plus milliampere lang battery capacity nito. Expect nyo na mabilis talaga ito malubat pag maglalaro kayo. So, few hours lang itatagal niya pang gaming. At again, pag maglalaro kayo, depende na rin sa room temperature nyo, yung bilis ng overheating ng smartphone. Lahat po ng smartphone, mga ka-J-Vlog, ay umiinit po. Kaya sa mga nagtatanong, umiinit ba to? Yes, umiinit talaga ang mga device, mapa iPhone 11 man yan, mapa Android man yan, even yung mga flagship nga ng Samsung sobrang bilis uminit. Lahat po yan umiinit lahat po ng smartphone umiinit dahil wala namang mga fan to sa loob. Although yung mga nakafocus talaga sa gaming, which is yung Nubia, may mga cooling fan na yan sa loob, pero when it comes sa mga ganitong normal smartphone lang, is syempre, nag-overheat din to from time to time, lalo-lalo na pag binubugbog nyo talaga yung kanyang chipset. So, again, naglalaro tayo sa medyo cool temperature na naka-aircon tayo, pero pag maglalaro kayo nito ng outdoor at sobrang init, matic, iinit po talaga ang device nyo. So, pag uminit to, doon na tayo makaka-experience sa mga sobrang lalang frame drops dito sa device na to. Even kahit ano namang device yan, basta nag-overheat, magpe-frame drop at magpe-frame drop talaga yan mga ka-J-Vlog. So, again, yung performance, maganda pa rin. Ang hila lang sa iPhone 11 is yung kanyang chipset. Yung overall display na itong device na to is okay naman for gaming. Very comfortable naman ako naglalaro dito sa iPhone 11. Even though liquid retina IPS LCD siya, mataas yung mga settings ng mga graphics natin sa laro, is maganda naman ang outcome niya sa display ng iPhone 11. So again mga ka-J-Vlog, very affordable na lang iPhone 11, at kung gagamitin nyo to for gaming din or maglalaro kayo dito, I suggest ko for the 128GB
I think the best minimum storage na rin na go-to natin is 128 gigabytes na internal storage. So, kung interested kayo dito, yung link ng Facebook page ng recommended shop natin sa Green Hills ay nasa description box. Check nyo na lang yan. Mag-PM na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog yung review. Bibigyan pa kayo matic discount ng shop na yan.